Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Bagong Pilipinas, 9 na minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maulang hapon sa inyong lahat. Dito po siyempre dito sa NCR tayo ay nakakaranas ng ilang thunderstorm. Yan po ay in-advise ng ating Pag-asa. At siyempre, welcome namin kayo sa ating programa, Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon at inanyahan namin kayong makinig
pakinggan at subaybayan ng ating programa. At napaka-importante ng ating talakayan ngayon kasi ito'y pagpapahalaga sa isang programa ng Philippine Red Cross. At atin din pong kayo ay inaanyayahan mag-like and share, comment sa ating Facebook page sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na Facebook page at Kalinga Hatid. At tayo napapakinggan din sa 738 kHz. Napapanood din tayo sa Portabox at Digibox. Okay? At nais natin pasalamatan ng bumubuo natin programa mula sa Presidential Communication Office, si Secretary Dave Gomez, ang ating ding Director mula sa Presidential Broadcasting Service, si Sir Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanigue, na nag-celebrate ng kanyang kaarawan nung kamakailan. Happy birthday, Sir! At ang iba pa nating kasama, si Sir Ray Sampang, sa technical side, Sir Orly Lopez, at si Sir Arnel Villamor. Okay, at sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng ating iba pang Board of Governors, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ang iba pa nating mga kasama sa chapters natin, mahigit 100 chapters natin nationwide, at ang kanilang mga administrator at Board of Director, at ang kanilang mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, huling linggo na po tayo sa buwan ng Agosto, huling araw na rin ng buwan ng Agosto, at may nag-hello na dyan sa tabi-tabi dahil bukas ay Burr months na. Okay, at hindi na natin patatagalin pa, makakasama natin ang ating Governor Corazon Alma de Leon na lagi nating kasama. Magandang hapon po, Gov. Cora. Yes. Good afternoon. Gusto ko lang basahin ang opening statement natin. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. At tamang-tama, ngayong araw na ito, ang topic natin sa ating programa ay galvanizing commitment to international humanitarian law challenges and opportunities in the Asia-Pacific region, IHL Month Feature Episode. Ang guest nun natin ay si Mr. John Paul Otik, Chapter Service Representative on IHL, Philippine Red Cross, Northern Samar Chapter, Colonel Antonio Montaño, Northern Samar Provincial Police Office, Maria Jessa Pañero, Chapter Service Representative, Philippine Red Cross, Camarines Sur Chapter, and we will have our second Open Debate Championship for IHL at Ateneo de Naga University with Emilia Maria Marigoyena and Janina Sofia. Tuloy-tuloy na tayo. Yes po, jump pack ang ating... na tayong magtanong. Yes, opo. Ano ang aktibidades ng inyong chapter ngayong IHL month? Yan, okay. Go ahead. Simulan natin si Sir John Paul Otik ng Northern Samar. Magandang hapon. Wala pa yata. Wala pa si Sir John. Okay. Si Ma'am Ma'am Maria Jessa Pañero. Andiyan na ng ating Camarines Sur. Yes, nandiyan na. Go ahead, Maria Jessa. Good afternoon, Gov, Cora, and the rest of the team from the Radyo Pilipinas. Again, thank you so much for having us in this afternoon. On behalf of our Philippine Red Cross Comsur Chapter, Miss Maria Felisa Bajola, our officer in charge, together with our Chairman of the Board of Governors, Director Marion Ligacion, and of course to our Chairman of the Board of Governors, Chairman Richard Gordon, and to our SecGen, of course, Gwendolyn Pang. To start po, what are the activities po of the Comsur chapter in our International Humanitarian Law Celebration?
The Kamsur chapter held a IHL celebration last August 25 and to 2025 held at Robinson, Naga City, and our debate conducted at Ateneo de Naga University. So we were able to have poster making contest, frisbee competition, spoken poetry, extemporaneous public speaking, and of course the highlight is the second open debate competition which was held at Ateneo and Robinson. So yun lang po yung aming naging major events during that day. And we also have the awarding on the last day, August 27, of all winners of those mentioned events. Sino-sino ang mga lumahok at nakiisa sa aktibidades ng chapter para sa IHL month? Jessa? Yes po. Our partners, first, Gov, we would like to thank our partners and stakeholders on our 3-day event. The Robinsons Naga, the Ateneo de Naga University, the Integrated Bar of the Philippines, the 3N Bakery, of course, our 3rd District Representative, Attorney Nelson Ligacion, Attorney Dominic Jan Belane, and our partners, institutions, and schools who participated our 3-day event. Isa-isahin ko lamang po sila. The Ateneo de Naga University Senior and College, Camarines Sur Polytechnic Colleges, Goa National High School, Naga City Science High School, St. Joseph School, University of Northeastern Philippines, University of Nueva Cáceres, University of St. Anthony, and the rest of Red Cross Youth Councils in Camarines Sur. And of course, our highlight the participants and partners from our Armed Forces of the Philippines, 9th Infantry Division, and the Camarines Sur Police Provincial Office. So sila po yung ating mga partners and participants during the 3-day event. Maraming salamat, Maria Jessa. Salamat po. Tanungin naman natin si Colonel Antonio P. Montano at si Sid PA Peacemakers kung ano ang kanilang mga sinagawang aktibidades ng chapter para sa IHL month. Yan sa Northern Colonel Samar. Montano. Good afternoon, sir. Naka-mute po yata kayo. Hindi, rinig na siya. Go ahead. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Ano yung mga ang nangyari pong mga activities dito sa Northern Samar regarding sa pagsisilibra ng ng IHL month. Yes. Ay nagkaroon po tayo ng mga lectures at mga activities na magbibigay ng dagdag kaalaman sa both sa mga nagsiservisyo sa publiko at yung mga tao mismo. Mm-hmm. At ito naman po ay dinaduhan ng ating mga mamamayan at pati na po ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Kasama na rin po yung ibang mga stakeholders natin. Maraming salamat, Colonel Antonio Montano. Tanungin naman natin si Brigadier General Carmelito Pangatungan ng Philippine Army. Ano ho naging sino-sino ang mga lumahok at nakiisa sa aktibidades ng chapter para sa IHL month? Maaari ninyo bang isalaysay ang naging kaganapan sa nasabing aktibidad? General Carmelito? Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyo at saka sa mga kasali sa programang ito. Ang Philippine Army dito sa Northern Samar na nirepresent ng ating 803rd Infantry Brigade ay meron din po kaming celebration sa internal to the Philippine Army because as members of the Philippine Army and the Armed Forces of the Philippines, we celebrate the IHL month and may mga lectures, may mga pag-aaral na ginagawa. At may nakikiisa din kami sa Northern Samar Philippine Red Cross
of Northern Samar sa isang I think that was a solidarity activity kung saan iba't ibang sektor ng lipunan ay nagpulong-pulong at nagkaroon ng isang seremonya celebrating the international humanitarian law. Kasama namin dito, ma'am, ito pinangunahan actually ng Philippine Red Cross ng Northern Samar. Yeah. At nandito na si John Paul Otik, Chapter Service Representative on IHL ng Philippine Red Cross Northern Samar Chapter. Bumati ka muna, John Paul. Hello, good afternoon. Pasensya na po. Late po akong nakapasok sa link. Nakakalapag pa lang po yung aeroplano sa NAIA. So, nais ko po sanang batiin. Ikaw po, Governor Cora De Leon, at si Sir Pangatungan, at si Sir Antonio Montaño, at lahat po na nakikinig po dito sa inyong programa. Gaano kalaganap ang kamalayan ng mga tao sa Northern Samar patungkol sa usapin ng IHL at sa emblem law? John Paul, continue mo. Ang kalaganap po ng kamalayan sa IHL dito po sa Northern Samar ay medyo mababa pa po. Dahil po sa kadahilanan na nagkaroon po tayo ng pandemic and at the same time po nagkaroon po ng administrative changes sa Northern Samar Chapter. But ngayon po, dahil po nagkaroon po kami ng activity, yung candlelight ceremony, isa po yan sa aming naging hakbang upang maipakita ulit na ang Philippine Red Cross Northern Samar Chapter ay committed na ipalaganap ang kamalayan sa IHL sa buong Northern Samar. So, isa na din po yon yung pagpapakita ng suporta ng pamalaang panglalawigan ng Northern Samar at mga uniform personnel po ng Northern Samar. Maraming salamat. At ngayon nakatutuwa tayo dahil meron second open debate champion for IHL at Ateneo de Naga University. At dalawa ang nandito ngayon, si Emilia Maria Goyena at si Nina Sofia. Pwede ka nang bumati, Emilia? Go ahead. Hello, good afternoon. Magandang hapon po sa iyo, Governor, at sa inyo pong lahat. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Nina Sofia ng Ateneo de Naga University. Go ahead, please greet our audience. Magandang hapon po. Salamat din po sa imbitasyon. Ayan po. Very honored to be here. Ang dapat na itanong natin ngayon, anong aktibidad ng inyong chapter ngayong IHL month sa Naga? Go ahead. Sino magpapaliwanag? Si Ma'am Jessa na sabi na po yata. Yung Northern Samar po yata, hindi na ipaliwanag na po ba? Hindi nakarating Northern Samar? Hindi, yun, si Northern Samar, yan, ipaliwanag po ni Sir John Paul. John Paul? Sir John Paul? John Paul. Yes po. Oo, yung Yes. Yung naging activity po sa Northern Samar ay yung candlelight ceremony. So, kami po ay nagdiriwang po ng IHL Day noong August 12, 2025 para bigyan po ng honor yung mga naging apektado po sa armed conflict at the same time po para po magbigay din po ng honor sa lahat po na namatay na mga tao na tumutulong sa kasagsagan po ng armed conflict and magbibigay din po ng suporta sa kanilang mga pamilya. Isa din po sa naging objective po ng aming activity yung sa candlelight ceremony is ipakita po ulit sa Northern Samar, sa buong Northern Samar, yung commitment po ng chapter in regards po sa IHL. That's why po in-invite po namin yung different uniform personnels at yung provincial government of Northern Samar po. Para po, isa din po ito sa maging step namin na mas paigtingin po ang pagpapalaganap ng IHL sa Northern Samar. So, ito po ay nakalatag na po sa mga susunod pa mga taon, sa susunod na mga buwan.
Pananatilihin po namin na mapalaganap papunta sa sa mga paralan at papunta din po sa mga komunidad sa pamamagitan po ng pagkakandak po ng RC-143. Natanong na natin si Brigadier General Carmelito Pangatungan ng 803rd Brigade ng Northern Samar. Ano ho ang inyong involvement din dito sa IHL na IHL month? Go ahead. Yes, ma'am. Itong pag-celebrate ng IHL month na highlighted by the candle lighting ceremony na pinangunuhan ng Northern Samar chapter ng Philippine Red Cross. Nagkaroon po tayo ng mga nag-deliver din ako doon na isang solidarity message. Nagkaroon din kami ng parang symbolic na signing na supporting the IHL and pagpalaganap ng IHL dito sa Northern Samar. Mag-focus naman tayo sa Kamsur chapter. Pwedeng magsalita si Emilia Marigoyena at saka si Nina Sofia tungkol sa IHL at Ateneo de Naga University. Go ahead, Emilia. Ayan. Salamat po. Ngayon pong buwan, ipinagdiriwang ang IHL at isa po kami sa mga sumama doon sa debate competition. Doon po sa debate competition, lahat ng mga isyong pinag-usapan ay lahat patungkol sa pag-uphold ng principles ng humanitarian law. Pakiramdam po namin, napakahalaga niya talaga ngayon, lalo na dahil sa kondisyon ng hindi lang ng Pilipinas pero ng buong mundo. Masaya kami na nakita namin yung iba't ibang mga estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng Kamsur na nakilahok at sumama sa pagkakataong mapag-usapan ang international humanitarian law. Matagal na po kami nagde-debate pero ngayon lang kami nakasama sa isang competition na specialized talaga yung mga paksa. Talagang tungkol sa IHL at sa iba't ibang paraan na na-apply siya sa ating society. Kaya masaya po talaga kami na hindi lang po dahil sa patimpalak siya, kung hindi dahil sa purpose niya at sa meaning niya sa society po natin. Ano-ano naman ang naging dahilan? Bakit kayo nakiisa para sa IHL month activities ngayong taon? At ano ang mga natutunan ninyo sa pagsali sa aktibidad na yon para naman kay Nina? Go ahead, Nina. Ngayong taon po, nagkaroon po kami ng opportunity na makasama. At ayun nga po, sabi ni Ate Mia, wala pong masyadong mga debate tournament na nakafocus lang po sa isang issue. So dahil po ang IHL Debate Open ay dahil sa principles ng international humanitarian law, nabigyan po kami ng pagkakataon para matuto kung ano po ba talaga yung mga batas na parang dapat sundin ng mga estado, ano po yung mga bagay na pwede po namin gawin para makatulong po kami sa mga taong ngayon po ay nasa unfortunate situations tulad po ng giyera at mas lalo po kaming nahasa pagdating sa pagdiskurso tungkol sa mga importanteng issue tulad po ng IHL. Matagal na ba kayong sumusuporta sa mga aktibidad ng Philippine Red Cross patungkol sa IHL at iba pang activities ng Philippine Red Cross? Go ahead, Emilia at saka Nina. Personally po, ngayon lang po ako nakasama pero last year dahil nga po may debate din, yun yung pinakauna. Talagang ginawa ko pong pumunta at mag-observe. Hindi lang po para suportahan yung mga debater din last year na napakagaling din po nung kanilang installment. Kung hindi para din po makita yung aktibidades ng Red Cross. So, kumbaga po ay ikalawang pagkakataon ko ng sumama at ngayon ay sumama na rin ako sa debate myself. Ano-ano naman ang mga hamon o challenges sa inyong hinarap patungkol sa usapin sa pagpapalaganap ng IHL sa inyong lugar? So I'm sure very challenging ito. Ano yung naging experience ninyo? Nina, and of course, back to Emilia. Ayun nga po, sa tingin ko po, napakahirap na pag-usapan ng IHL. Bilang isang estudyante po, sa tingin ko maraming nakaramdam na very
difficult topic po siya na pag-usapan at parang napakalayo po ng IHL sa ating araw-araw na buhay. Pero sa tingin ko po, importante na pinag-uusapan po natin to, especially na tayo ay bilang isang bansa, tayo din ay may mga kinakaharap na mga hamon pagdating sa ating estado. At dahil po sa maraming parte ng mundo, marami po tayong mga kababayan, mga kapatid na naghihirap din po. And ang IHL po ay isa sa mga plataforma, isa po sa mga pwede nating gamitin para makatulong. At ito po yung isang bagay na napaka-importante po kung ikaw ay mamayanan sa kahit anong parte po ng mundo. Si Maria Jessa Peñero, handa pa kayo na muling makiisa sa mga susunod na aktibidades ng Philippine Red Cross patungkol sa IHL Month? Are you also ready, Maria Jessa? Hello po, ulit Go. Dito naman po sa CAMSUR, Camarines Sur Chapter, taon-taon naman po tayo nagkakaroon ng selebrasyon regarding the international humanitarian law. And hopefully po, by next year, with the support, of course, ng ating Philippine Red Cross National Headquarters, our partners, institutions, yung mga students, participants natin. Hopefully po, by next year, makagawa ulit tayo ng isang gantong event na very important nowadays, especially sa mga ongoing issues po natin na nangyayari in the Philippines, not just in the Philippines po, and all over the country, na especially ang dami pa rin pong gumagamit ng mga ating emblem, especially ang emblem po natin, may mga nakikita pa rin po tayong institutions, mga establishmento na gumagamit po ng ating emblem na hindi po authorized. So ngayon po, dito naman po sa CAMSUR, at least na minimize po natin, nagagawa ng aksyon, ng report, yung mga gumagamit pa rin po ng ating mga emblems or logo na hindi po authorized ng Red Cross. So, ayan, tuloy-tuloy na po ito, Go. Yun po yung promise ng CAMSUR, hindi lang po this year. Sa mga darating pang taon, tuloy-tuloy na po yung ating awareness, advocacy po pagdating po sa IHL. I extend my earlier congratulations to both Northern Samar and Camarines Sur for their activities. But siguro mag-break muna tayo, Edison. Yes po, Gobcora. Whatever news that you have prepared. Yes po, Gobcora. Edison. May commercial break po tayo at ang ating prepare na para sa ating news break, pagkatapos ng ating commercial break, ipapalabas po natin yung ating naging pagbisita ng ating ICRC President na si Mirhana Spolaharic Eger. Kamakailan ay bumisita po yan sa atin sa Philippine Red Cross at mapapakinggan natin ang kanyang mensahe sa atin. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Okay, nagbabalik po tayo at siguro tuloy na po natin yung ating talakayan ngayong hapon. Gob Cora? Yes. Balikan natin si Colonel Antonio Montano at saka si Brigadier Carmelito Pangatungan ng Philippine Army. Ano sa palagay nyo ang dapat pang gawin upang mapalakas natin ang IHL at ang Philippine Red Cross sa inyong lugar? Same question to you, Colonel Montano, and of course kay Brigadier General Carmelito Pangatungan. Paano po natin mapapalakas ang kaalaman tungkol sa IHL? Go ahead, Colonel Montano. Magandang hapon po muli, Yes. Governor, sa ating mga tagapakinig. Ang isa po sa posibleng makapagpalakas sa ating kampanya upang mas malaman ng publiko ang IHL ay ang pagpapalaganap ng kaalaman sa kanila, kung saan tayo po ay papasok sa mga lugar na kung saan may kalayuan upang Hindi nararating. Opo, Yes. ito po ay kasalukuyang na nagagampanan ngayon ng ating mga RPSB personnel. Yung mga pulis sa barangay po na ini-implement ng Northern Samar Provincial Police Office. Kasama rin po natin dito sa kampanya ang ating counterpart, ang Philippine Army. Yung sila Sir Pangatungan. Maraming salamat. Ngayon tatanungin natin si Brigadier General Carmelito Pangatunang, paano pa natin mapaigting ang kaalaman ng komunidad, lalo na the far-flung barangays on the international humanitarian law. Yes, ma'am. Magandang hapon muli. Unang-una, itong IHL ay patuloy itong tinuturo sa ating mga kasundaluhan dahil isa sa mga
ano nitong IHL ay talaga itong mga uniform services na kung saan this is more on the laws of armed conflict and dapat alam ng ating mga kasandaluhan ano ang kanilang responsibilidad patungkol nitong IHL. So kami sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines, patuloy nating pinapalaganap ang pagtuturo ng IHL, ang kanyang mga principles ng international humanitarian law. At patuloy itong sinasama sa mga trainings ng Philippine Army. At ngayon, kung ang ating mga kasundaluhan ay fully aware na sa itong IHL, makakatulong po kami sa pagpalaganap nito sa mga kanayunan, especially in far-flung areas, in conflict-affected areas, na ipaalam sa mga taong far-flung areas na kung paano rin sila makakatulong at sa pagpalaganap nitong. Kasi pag hindi alam ng mga tao, we will not expect na meron silang gagawin dito. Balikan natin si John Paul Humanitarian Oti law. ng Ang inyong Northern Philippine Summer Army Chapter. dito sa John Paul, are you still there? Babalikan ka namin para tanungin ano pa ang pwedeng magawa ng bilang CSR ng DMS para may palaganap natin ang kaalaman ng mga tao tungkol sa IHL. Go ahead, John Paul. Ang gandang hapon po ulit, Governor Corazon, at sa lahat po nakikinig. Well, ang chapter po ay continue po niyang igagawin ang pag-train sa mga volunteers, pagre-recruit po ng volunteers na sila din po ay maturuan kung ano nga ba ang IHL. At the same time, sila po ay ang magiging force multiplier ng chapter para mas mapadami ang mga tao na mag-share o magbabahagi kung ano nga ba ang layunin ng IHL. Isa din po sa ginagawa po ng chapter ay ang pagpapaigting po ng pag-identify ng mga stakeholders na makakatulong sa chapter kung paano po mas mapapalakas ang pagbabahagi or ang pagtuturo ng IHL. Isa din po sa ginagawa po ng chapter po ay ang continue po na pakikipag partner natin with the uniform personnel sa 803rd Brigade, sa NSPPO po, at sa lahat po ng uniform personnel sa Northern Samar po. Balikan natin si Maria Jessa Peñero para naman balik tayo sa Naga, Camarines Sur Chapter. Paano nyo mapapalakas? Ang title kasi ng team natin, Challenges and Opportunities in your region on the IHL month. Paano nyo napapalakas ngayon ito? At dahil i-discuss din natin yung open debate champion ng IHL sa Ateneo de Naga University. Go ahead, Maria Jessa. Opo, thank you po, Gov. Again po, sa Camarines Sur naman po, patuloy pa rin po tayo sa ginagawang advocacy and awareness. Hindi lang po during the IHL month or the month of August po tayo nagkakaroon ng mga orientation regarding po sa ating IHL. After po ng celebration po natin, sinasama po natin ang IHL orientation po sa mga recruitments po ng ating mga volunteers, mga orientation po sa ating partners, especially the uniform personnel po. Dito po sa Camsur, kaisa po natin ang 9th Infantry Division, Armed Forces of the Philippines, and the Camarines Sur Police Provincial Office sa pagpapalaganap po ng International Humanitarian Law o batas during digmaan. Okay. So, iyan po. After po nito, continue pa rin po si Camsur. So, hindi po tayo tumitigil po sa pagbibigay po ng awareness po regarding the IHL.
Balikan natin si Emilia Marigoyena at si Janina Sofia regarding the Open Debate Champion, no? Ano naman ang pakiramdam ninyo sa pagiging champion for the IHL sa Ateneo de Naga University? Ano naging damdamin ninyo na lumaw kayo dito at naging champion kayo? Go ahead, Emilia. Salamat Feeling good po, ba Go. kayo? Proud? Opo. Siyempre po, proud kami lalo na dahil inirepresenta namin ang aming universidad, ang Ateneo de Naga. At bukod po doon ay masaya din kami na marinig pa ang iba na mag-usap tungkol sa IHL. Dahil nga po ang debate, siya mismo ay salita lamang. Kaya kailangan na maraming lumahok upang maging action siya. At pakiramdam ko po dahil sa IHL, nailapit natin sa youth sector ang human rights at na-connect siya sa interest ng mga kabataan. At dahil dito, sila din yung magiging leader in the future. Kaya importante po talaga na may mga ganitong event at masaya po kami na nakilahok kami at nanalo rin. Kaya yun po. Ano yung pinag-debate nyo? Ano yung naging topic, pinaka-main topic ng debate nyo? So, both of you are maybe happy, ecstatic about the result of the open debate as champions for IHL. May nakalagay na pangalan dito whether he's joining si Angelo Falcon. Was he included? Nakalagay USANT. Andiyan ba siya o hindi siya nakasali? Hindi po kasama yan. Gov Cora. Edison, hindi siya nakasali? Hindi po kasama yan. Yung sa poster making. Hindi nakasali. Poster Well, making. anyway, we have not that much time. So, parting words na tayo. Pasasalamat at saka facing the challenge tungkol sa galvanizing commitment to the international humanitarian law. Let us go back to Colonel Antonio Montano again, Montano of the Northern Samar Provincial Police Office, ang kanilang comments tungkol sa how they can help sa IHL in the Provincial Police Office. Go ahead, General Montano, Colonel Montano. Yes, ma'am. Good afternoon once again. Ang NSPPO po sa pangunguna ng ating Provincial Director, si Colonel Sunny Umingan, ay patuloy po na lalahok at alam po namin isa rin po ito sa aming obligasyon. Sa kasalukuyan nga po ang PNP ay mayroon pong isang unit ng Human Rights Office. At ito po yung patuloy na nagpapalaganap sa pagbibigay ng edukasyon sa hanay ng ating kapulisan at maging sa mga komunidad upang patuloy po nilang mapalakas at mapaigting ang kanilang kaalaman sa pagdating sa IHL. Para po, sabi pa nga, iba na ang may alam. Yes. Siyempre, kung alam po natin na ang IHL ay nababiolate, madali po nating maisasangguni ang isang violation. Ngayon naman po correct ang kamalian. Tama. Yun po ang magiging parte ng hanay ng kapulisan. Kung may inireklamo, maitatama po natin at hindi na paulit-ulit na mangyayari. Yeah. Thank you very much, si General Carmelito Pangatungan. Ano naman masasabi nyo to further galvanize itong commitment to the international humanitarian law? Yes, ma'am. Unang-una, ang dapat nating ipaalam sa mga tao sa kanayunan na protektado sila ng IHL. Especially those na naging biktima sa itong armed conflict. Meron tayong local armed conflict dito sa ating bayan, dapat alam at gusto namin patuloy na ipaalam sa mga tao na protektado sila ng IHL. Na kung saan, kung ang mga parties involved doon sa armed conflict ay may violation na especially doon sa mga civilian,
ay may karapatan silang magreklamo gamit ang mga principles dito sa IHL. At sa pagpalaganap ng IHL dito sa Northern Samar, kami ay patuloy makipag-cooperate sa Philippine Red Cross kung anong mga activities, at sa aming hanay naman ay patuloy naming educate ang ating kasundaluhan na talagang susunod sa mga principles ng international humanitarian law. Hello, Gob Cora. Okay. Gob Cora. Ngayon naman, final words before we say goodbye. Si John Paul Otic. And then susunod si Maria Jessa Pinheiro. Si Go Sir ahead, John Paul. John Paul. Final words. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pag-iimbita sa Northern Samar Chapter na nakibahagi dito sa inyong programa. Ang Northern Samar Chapter po ay makikiisa na ikukontinue ang pagpapalaganap ng kamalayan ng IHL dito sa Northern Samar. Mas papaigtigin pa po namin ito sa paparating na mga buwan at mga paparating na taon. Maraming salamat, John Paul. Maria Jessa, your turn. Thank you, Go, Cora. Again po, in behalf po of Kamsur Chapter, our officer in charge, Ms. Maria Felisa Badjola, our chairman of the board of directors, Attorney Marian Ligacion, and our chairperson of the IHL committee, Attorney Jessa Rainier Sevilla. Once again po, we would like to congratulate everyone, especially all chapters who celebrated the IHL month in August 2025, and to the Philippine Red Cross National Headquarters for always supporting the chapters in all activities that chapters conducted. And the Kamsur always support the IHL, no matter what, kung ano pa man po iyan, because IHL is very important nowadays po, especially on our ongoing series po ng mga conflicts na nangyayari, and hindi lang sa Philippines, all over the country. So once again po, thank you so much, Radyo Pilipinas, and sa lahat po ng mga nanonood. Thank you then, Maria Jessa. And we will ask final word from Emilia Marigoyena and Janina Sofia for being the Open Debate Champion, second Open Debate Champion for the IHL at the Ateneo de Naga University. Final words, Emilia. Salamat po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito, Radyo Pilipinas. At sobrang salamat din po sa IHL Kamsur Chapter sa pag-host ng ganito. Patuloy po kaming susuporta kahit hindi po kami mismo magde-debate or kasali. Kung hindi po para sa pagpapaigting ng paglahok ng mga kabataan. Mga tulad namin na kabataan din. Dahil sa amin talaga nagsisimula ang lahat. Yun lang po. Salamat. And of course, we have Nina. Also, Janina final words. Sofia Vermas. Ayun nga po, maraming salamat po sa IHL at nabigyan po kami ng plataforma para mag-debate tungkol sa mga napaka-importanting issue po tungkol sa IHL. At kagaya po ng sinabi ni Ate Mia, we hope na sa dadarating pang mga chapter or installment and mga celebration ng IHL month ay mas marami pang kabataan ng lumahok, makipagdebate, at maging maalam tungkol sa IHL at kung paano po tayo makakatulong, lalo na ngayon ay tayo ay we're living in a time na marami talagang conflict, hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo lahat, at para sa inyo, babasahin ko yung ating prayer for the nation, which is very important in carrying out our functions, particularly for the IHL. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see.
the change that begins in me. Maraming salamat sa inyong lahat for participating sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Sana'y huwag kayong magsawa na suportahan ang programa ng Philippine Red Cross. Maraming salamat. Go ahead, Edison, your turn. Opo, yan na po ang ating programa at yung pong palang isang nandyan na kasama natin ay yung nag-champion sa poster making contest. Nandyan pa siya? Si ma'am? Okay. Baka pwede ka pa magsalita. Anyway, kung hindi na makahabol, yan po yung ating nag-champion sa poster making. At yan na po ang ating programa sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo ay yung ating message ni ICRC President Eger, si Ma'am Eger, ay ating ipapalabas sa susunod na lang po na ating episode. At yan na po, susunod na po ang pagbabalita. Hatid po yan ni Sir Omar Aquino at kasunod na programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez, 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon. You're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no.